Isang Diyos na sanay tumawa sa gitna ng kaguluhan, ngayon natahimik dahil sa isang ngiti. Isang ngiting hindi para sa panlilinlang, kundi para sa isang damdaming hindi niya kailanman inakalang mararamdaman. Sa paglabas ng spoiler ng Kabanata 103 ng Record of Ragnarok, sa wakas ay mabubunyag ang madilim ngunit nakakatuwang kwento sa likod ng pinakatusong nilalang sa mitolohiya, si Loki. Mula sa mga kalokohang kahit ang mga Diyos ay nabibigla, hanggang sa isang sandaling nabaligtad ang lahat dahil sa isang demigod, si Brunhilde. Ngunit huwag magpaloko. Sapagkat sa likod ng mga tawa at panlilinlang, may pusong unti-unting nadudurog na walang kahit sinong nakaalam. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 103 Spoiler. Sa paglabas ng spoiler, ipapakita na sa wakas ang backstory ni Loki, ang Diyos ng panlilinlang. Sa unang bahagi ng kabanata, inilalahad kung gaano siya katalino at katuso pagdating sa panlilinlang. Ipinakikita rin kaya niyang gayahin ang anyo ng kahit sino, at gaya ng inaasahan, saan man siya mapunta, siguradong kaguluhan ang kanyang dala. Sa sumunod na panel, may isang figurang naglalakad mula sa malayo. Agad itong naramdaman ng mga Valkyrie, at tila may kakaibang kilabot itong dala. Sa pagmamadali, tinungo nila ang paparating na nilalang. Sa paglapit nito, sabay-sabay nagsiluhod ang mga Valkyrie, isang malinaw na pagpapakita ng matinding respeto. Sa puntong iyon, isiniwalat na ang dumating ay walang iba kundi si Loki mismo. Bagaman may dugong ice giant si Loki, isang lahi na kinikilalang natural na kaaway ng mga Diyos, hindi may kakaila ang kanyang kapangyarihan. Ayon sa naratibo ng panel, sa kabila ng kanyang pinagmulan, si Loki ay kinikilalang kapantay ni Thor at Odin pagdating sa lakas. Sa revelasyong ito pa lamang, tiyak nakikilabutan ang sinumang mambabasa, dahil si Loki ay hindi lamang tuso, kundi isang makapangyarihang Diyos na posibleng magpabagsak ng sinuman. Habang dahan-daang ang naglalakad si Loki sa gitna ng mga nakaluhod na Valkyrie, naririnig niya ang bulungan ng ilan. Pinag-uusapan nila kung gaano kabagsik si Loki, at kung paanong walang awa niyang pinaslang ang mga kapwa niyang Ice Giant, kahit pa mga kapamilya niya ang mga ito. Ngunit sa halip na magalit, tila wala siyang pakialam sa mga sinasabi nila at nagpatuloy lamang sa paglalakad, walang bahid ng emosyon sa mukha. Sa kabilang bahagi ng kagubatan sa kalangitan, makikita ang ibang Valkyrie na masayang namumulot ng mga prutas. Sina Thrud at Therese ay nagbabatuhan ng mga bunga, habang si Loki ay nakikilaro sa kanila. Samantala, sina Randris at Regenleaf ay tahimik na nanunood lamang, at si Gondal ay abala sa pagbabasa ng kanyang paboritong aklat. Habang naglalakad si Loki sa lugar na iyon, napansin niya ang kasayahan ng mga Valkyrie, pero gaya ng inaasahan, wala siyang interes sa mga nangyayari at nagpatuloy lamang sa kanyang paglalakad. Subalit biglang bumawi si Loki sa larong batuhan ng prutas at aksidenteng tinamaan ang kanyang ate na si Brunhilde sa mukha. Napatawa si Loki, ngunit nakita ni Brunhilde ang isang malaking pakwan at kinuha ito bilang ganti. Napanganga sina Loki, Thrud at Therese, dahil alam nilang kung sino man ang tamaan ng dambuhalang pakwan ay siguradong tulog. Sa sobrang gigil ni Brunhilde, buong lakas niyang inihagis ang pakwan. Mabilis na nakaiwas si Therese, at napatalon si Loki kay Thrud para umiwas. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, dumiretso ang pakwan patungo sa ulo ni Loki. Kinabahan ng lahat. Alam nilang hindi karaniwan ang epekto ng ginawa ni Brunhilde. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang nasalon ni Loki ang pakwan, gamit ang kanyang bibig na bigla na lamang nag-anyong dambuhalang bunganga, may matatalim na mga ngipin na itsurang halimaw. Nilamon at tinurog niya ang pakwan na para bang galit na galit siya. Biglang natigilan ang mga Valkyrie, at kita sa kanilang mga mukha ang matinding takot. Isa-isa silang napaluhod, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa matinding hilakbot. Si Brunhilde ay napaluhod din, tulala habang pinagmamasdan si Loki na walang kahirap-hirap na ngumunguya at nilulun ang pakwan, habang tumutulo pa ang kanyang laway. Maya-maya pa, para bang bumaba ang tensyon nang idinahak ni Loki ang mga buto ng pakwan gaya ng machine gun, sunod-sunod na lumabas ang mga buto mula sa kanyang bibig hanggang sa wala nang matira. Bumalik sa mga Valkyrie ang kilabot, lalo na't biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Loki, mas lalong naging malamig at nakakatakot. Agad na pinayuhan ni Randris ang kanyang ate Brunhilde na humingi ng tawad kay Lord Loki. Ngunit sa halip na magsumamo, biglang humagalpak ng tawa si Brunhilde. Tawang-tawa siya sa itsura ni Loki habang dinadahak ang mga buto ng pakwan. Sa puntong iyon, ibinulong ni Thrud ang nakakatakot na linya.
Katapusan na nila sigurado. Lalong nadagdagan ang tensyon at kaba ng mga Valkyrie nang biglang mapatawa si Brunhilde. Sa gitna ng seryosong usapan, binanggit pa niya kung gaano siya natatawa kay Lord Loki, isang Diyos na kilala sa kalokohan at kasinungalingan. Para bang hindi siya natatakot sa kanya, bagkus ay naaaliw pa. Ramdam ng lahat ang hindi angkop na timing ng kanyang pagbibirong iyon. Hindi na nakatiis si Randgris. Halatang nabahala siya sa asal ng kanyang kapatid. Sa halip na maging mahinahon at magpakumbaba, kung ano-ano pa ang sinasabi ni Brunhilde, na tila lalo lang nagpapainit sa ulo ni Loki. Mula sa pagiging palabiro, naging seryoso ang ekspresyon ng Diyos. Tahimik siyang naglakad palayo, mabilis at matigas ang bawat hakbang. Napagtanto ni Brunhilde na sumobra na siya. Sinubukan niyang humingi ng paumanhin sa hindi sinasadyang nagawa. Ngunit hindi na siya pinansin. Tuluyan na itong lumayo, hanggang sa makita na lang nilang tumakbo ito papunta sa bangin. Sa hindi inaasahang tagpo, tumalon si Loki. At sa kanyang pagtalon, hindi galit o lungkot ang mababaka sa mukha ni Loki, kundi isang ngiti. Isang ngiting puno ng tunay na saya. Sa paraang hindi niya inaasahan, unti-unti siyang nahulog sa kakaibang ngiti, na in love siya kay Brunhilde. Para sa Diyos ng panlilinlang, iyon ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang mararamdaman. Sa wakas, may isang nilalang na hindi natakot sa kanya. Hindi siya tiningnan bilang isang nakakakilabot na Diyos, kundi bilang isang nilalang na nakakatawa, nakakaaliw, at normal na God rin sa paningin ng iba. Sa simpleng pagtawag sa kanya bilang isang kwelang Diyos, parang biglang nagkaroon ng saysay ang kanyang pagka-God. Sa dami ng taon ng pananakot, panloloko, at pagpapanggap, iyon ang unang beses na naramdaman niyang totoo ang kanyang kasiyahan. Lumipat ang eksena sa isang maharlikang pagpupulong sa pagitan ng mga Diyos mula sa mitolohiyang Griego at Norse. Sa kabila ng kabigatan ng pag-uusap at ang presensya ni Zeus at Odin, hindi pa rin napigil si Loki sa kanyang pagiging pilyo. Walang takot, walang pakialam, para bang hindi niya alintana ang bigat ng okasyon. Sa isang iglap, bigla niyang nilapitan si Ares at, sa isang mapanuksong kilos, inahit ang kalahating bahagi ng buhok nito gamit ang isang matalas na razor. Nabigla ang lahat, maging ang God of War ay hindi nakagalaw sa bilis ng pangyayari. Bago pa man makapaghanda ng ganti si Ares, naglaho na si Loki, tulad ng ani nung dumaan lang. Naipako si Ares sa kinatatayuan, bitbit ang kahihiyan ng kanyang bagong ayos, kalahating kalbo, habang pinagtatawanan ng ilang mga Diyos na lihim na natuwa sa ginawa ni Loki. Sa tagpong iyon, isang bagay ang naging malinaw, kahit ang pinakamakapangyarihan ay pwedeng gawing katatawanan ng Diyos ng panlilinlang. Hindi rin nakaligtas sa pagbabagong ito ang ugnayan nina Loki at Brunhilde. Ang dati tila walang saysay na mga pangungulit ni Loki ay unti-unting nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Lumalalim na ang kanilang samahan. Hindi na basta-basta ang pakikitungo ng Diyos ng panlilinlang. Sa isang pagkakataon, sa pilitin niyang dinala si Brunhilde sa isang payapa at tahimik na lugar. Hindi niya maiwasang matawa sa sariling kalokohan habang nagkukwento. Ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin niyang tila seryoso ang mukha ni Brunhilde. May sasabihin ito. Doon niya muling nasilayan ang isang bagay na bihira niyang makita, ang masayang tawa ng pinakamamahal niya. Isang ngiti na para kay Loki ay tila kayamanang hindi dapat mawala. Sa puso niya, ayaw na niyang matapos ang sandaling iyon. Sa kabila ng kanyang kalikutan, ramdam niya ang tahimik na saya habang pinagmamasdan ang ngiting iyon. Ngunit hindi lahat ng kasiyahan ay pangmatagalan. Dumating ang araw na naisipan ni Loki na sorpresahin si Brunhilde. May dala siyang bulaklak, puno ng kaba ngunit may bahid ng saya sa kanyang mga mata. Ngunit sa kanyang paglapit, unti-unti siyang napatigil. Sa harap niya, nakita niya si Brunhilde, kasama si Siegfried. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Malapit sa isa't isa. Walang duda, sila ay magkasintahan. At sa tagpong iyon, tila gumuho ang mundo ni Loki. Ang Diyos na laging may ngiti, ngayon ay tila nilamon ng katahimikan. Nakatayo lamang siya, bitbit pa rin ang bulaklak, habang unti-unting pinapanood ang hindi niya inaasahang katotohanan. Isang sakit na hindi niya kayang lokohin ang sarili. Isang katotohanang walang takas, kahit para sa isang Diyos ng panlilinlang. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa mga sumunod na tagpo, masisilayan natin ang brutal na pagkamatay ng paboritong dragon ni Odin, si Fafnir. Kitang-kita ang marahas na paraan ng kanyang pagkakapaslang, pugot ang ulo, isang malinaw na senyales ng matinding galit o paghihiganti sa likod ng kanyang kamatayan. Sa eksenang iyon, makikita rin si Siegfried na nasa paligid, isang mahalagang detalye na hindi basta-basta maaaring ipagwalang bahala.
Gayunpaman, sa mga kasunod na panel, mapapansin nating tila walang kakaibang nangyari kay Siegfried. Maayos ang kanyang kilos, waring normal lamang ang lahat, na para bang wala siyang ginawang mabigat na kasalanan. Ngunit hindi nagtagal, ipinahuli siya ni Odin mismo. Ang dahilan, ang pagpatay kay Fafnir, ang pinakamamahal na dragon ni Odin. Ngayon, isang malaking tanong ang bumabalot sa kwento, si Siegfried nga ba talaga ang pumatay kay Fafnir? O baka naman may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat, isang lihim na paghihiganti ni Loki matapos maaga ni Siegfried si Brunhilde mula sa kanya. Bumalik na ang tagpo sa kasalukuyang labanan. Sa gitna ng tensyon, bumagsak si Loki matapos tamaan ng bala sa ulo, isang eksenang nasaksihan din ng lahat sa loob ng Valhalla Arena. Ang lahat ay nabigla sa pangyayari, worry tapos na ang laban. Subalit, sa isang liblib na bahagi ng lugar kung saan naroroon si Simo, isang kakaibang tanawin ang nagbabadya ng panibagong kaganapan. Isang kuneho ang tahimik na nakatanaw mula sa di kalayuan, at sa kanyang mga mata ay mababakas ang katalinuhan at lalim ng pagkakakilala kay Simo. Sa puntong ito, unti-unti nang nahahayag ang katotohanan, hindi tunay na Loki ang tinamaan ni Simo. Ang kuneho na ito, na sa unang tingin ay walang kinalaman sa labanan, ay siya palang orihinal na Loki. Ngayong nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, handa na siyang umatake, at ang kanyang unang hakbang ay ang paglusob mula sa likod ni Simo. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina. Sa pilit ng digmaan siya'y naririnig, boses na walang takot, tuno ng pag-ibig. Sa bawat hakbang ng bayani at mandirigma, mga motto, ikaw ang sa kanila'y nagpakilala. Sa puso